Yes, ma'am. As of March 2025, so mula po ito no 1984 nung nagsimula po tayong surveillance ng HIV cases sa region up until March 2025, nakapagtala na po tayo ng 4,151 na kaso po ng HIV dito sa ating region. Pinakamarami po sa probinsya ng Pangasinan, 2,162, 869 po no sa probinsya ng La Union, 594 sa Ilocos Sur, 461 sa Ilocos Norte at 245 sa Dagupan City. Noong January to March 2025 lamang po, nakapagtala po tayo no, ng 174 na bagong kaso po ng HIV dito po sa ating region. Ma'am, noong yung January to March po natin, pinakamarami po no ang lalaki 165. Out of the 174 po no ay lalaki at 9 po ay female. Pagdating naman po sa age bracket, pinaka commonly affected po no yung ating mga 25 to 34 years old na population at susunod po no yung ating mga 15 to 24 years old po. Yeah, sa HIV naman meron lang naman tayo ma'am na apat na pwede po mode of transmission, no? Una-una po yung pakikipagtalik. Pangalawa, no, yung paggamit ng pinagbabawal na droga. Pangatlo, yung mother to child transmission. At pang-apat, yung ating pong transmission through organ donation or blood transfusion. So dito po sa ating data, pinakamarami pa rin po no, yung ating pong transmission via unprotected sex po. So yan po yung nakikita natin. Sa mga unang po kasi no parte po ng HIV infection, hindi po talaga siya ganoon distinguishable. So yung mga una pong makikitang signs and symptoms no ay parang katulad po ng ibang infectious na sakit, katulad po ng fever, headache, rashes, sore throat. Pero kapag lumala na po no yung sakit, nagkakaroon na po sila no ng pagbaba ng timbang, yung iba po no palagi ang nagkakaroon ng iba't ibang infeksyon katulad ng ubo, sipon, namamaga po no yung kanilang mga kulani at kapag sobrang lala na po talaga no at naging AIDS na po yung kanilang HIV infection, maaari na po silang magkaroon no ng mga bacterial infection, severe bacterial infections at iba't ibang cancer po no dahil mababa na ang kanilang immune system. Ma'am, ang sa amin po sa Department of Health, no, hinihikayat po namin lahat ng ating pong mga kababayan na meron pong risk for HIV infection na magpa-test po or magpa-screen po laban sa sakit na ito. So masisigurado lamang po natin ang inyong status once kayo po no ay nagpa-screen o nagpa-test sa HIV. Ito pong mga screening natin no ay pinapanatili po nating confidential. Nakasaad po yan sa batas no na yung ating HIV and AIDS law na ang lahat po ng mga kababayan na gustong kumuha ng HIV services, yung kanilang information po no ay mananatiling confidential at may pananagutan po sa batas kapag ang isang individual no lalong-lalo na ang isang health worker ay isiniwalat po sa publiko itong mga impormasyon na ito. So wag po kayong matakot, confidential po itong mga testing natin at sa pamamagitan po nito na malalaman ninyo yung inyong status at kung kayo po ay nag-positive, makakatanggap po kayo ng ang tamang medical attention para po sa inyong sakit. Ang pinag-uusapan po natin ma'am no, yung gamot na nakakapatay po ng virus, nakakapagpagaling po no dun sa taong may HIV. Unfortunately, wala pa po no hanggang sa ngayon. Wala pa rin pong bakuna para dito at wala pa rin po tayong updates tungkol diyan. Ngunit meron po tayong tinatawag na antiretroviral therapy. At ito po no yung binibigay natin para po sa mga people living with HIV. So ang ginagawa po ng antiretroviral therapy or yung mga ARV drugs natin ay pinapababa po yung viral load o yung dami po no ng HIV sa katawan ng isang people living with HIV hanggang maging undetectable na po no yung status ng isang PLHIV. So kapag ka-undetectable na po no yung ating mga kababayan with HIV, untransmittable na rin po o hindi na po nila maitatransmit sa iba yung kanilang virus
and yung kanila pong lifespan, no, o yung haba po ng kanilang buhay ay maikukumpara na rin doon sa isang tao na walang HIV. So ang sinasabi po natin kapag kayo po no ay na-diagnose ng may HIV infection, hindi po yan parang death sentence, no, hindi po kayo mamamatay agad. Basta pumunta po kayo no sa mga treatment hubs natin, uminom po ng ARVs regularly at magiging undetectable po ang inyong status. Tama naman po yun, ma'am, no? Although ang nakikita natin sa datos, pinakamarami po no ang nagkakaroon ng HIV sa mga LGBT community, pero hindi lamang po ito sakit ng ating pong mga kababayan na LGBT, no? Ang HIV po wala pong diskriminasyon yan. Kahit kayo po ay babae, lalaki, matanda o bata, basta kayo po no ay nagpa-practice ng risky sexual behavior at unprotected sex, maaari po kayong magkaroon ng HIV. So, wag po nating isisi no sa isang part ng ating community kasi diyan po nagsisimula ang stigma at discrimination. At kapag pinairal po natin 'yan, mas hindi po natin masosolve yung kaso po no ng HIV dito sa ating Pilipinas. Sa ating pong datos, yung males having sex with female, yung male to female sex po no ay 21 out of the 174 na bagong kaso po no nung January to March 2025. So ibig sabihin, meron po talagang mga nakakakuha kahit male to female sex at male to male sex po. Unang-una ang ating pong panawagan no, sa lahat po ng ating mga kababayan na itigil po natin ang discrimination, itigil po natin ang stigma no, patungkol sa HIV. Pag-usapan po natin ito, itaas po natin ang kamalayan, ang awareness po ng bawat isa dahil ang dulot po ng stigma no, ay paglayo ng ating mga at-risk population sa mga HIV services na ino-offer po ng ating government. So kung gusto po natin talagang tulungan na maipababa ang kaso po no, ng HIV sa ating region or sa ating bansa, tulungan po tayo na itigil ang diskriminasyon, tulungan po natin yung ating mga at-risk population na makakuha ng HIV services, ng screening, ng prevention para matigil po ang hawaan sa HIV. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat.